Good day mga kating sweeto. Yan. Ngayon, meron tayong gagawin ngayon. Turuan ko kayo kung paano mag-sealing o kisame. So, yung kisame natin, gagamit tayo ng method na metal faring. Hindi tayo gagamit ng kahoy. So ngayon, maliit lang ang ating gagawin na kisame. So yung hindi mahirap, yung hindi complete, yung plain lang. So mas madaling gawin at pwedeng gayahin nyo. So ayan, pakita ko yung area. So dyan, yung kisame natin. Ayan. Kunti lang ito, mga nasa 243 cm by 215 cm. So ayan, parang 2 meters lang. Plain lang ating gagawin. So ngayon, nalebelan ko na. So alam nyo man kung paano gumamit ng label hose. Ayan. So ito ang aking label. Hanggang dito, patong sa taas, 3 feet. Ayan. So meron kasing tubo ng EMT pipe para sa linya ng kuryente. So mahirapan tayong paakyat yung ceiling natin kasi meron ng existing na pipe. So kailangan nating itago yan. So nag-adjust tayo kasi ibang style kasi dito, combination of wood kasi dito. Itong beam na concrete at nasa itaas yung kahoy. So hindi siya dyan. So kumbaga cabinet ito, dito natin itatap yung wall angle natin. So ayan, yan lang ang area. So ngayon, punta tayo sa ating materials na gagamitin. So punta tayo. So ayan, yan ang ating materials na gagamitin. Siyempre ang ito, carrying channel. Yan, ang haba ng carrying channel natin ay nasa yan 16 feet. Yan. Yung merong ibang design na carrying channel. Dito sa amin ang available lang. At siyempre ang metal faring. Siyempre may dalawang klaseng metal faring, ang single at double. So ang ginamit natin ay ang double. Yan, double. Siyempre, ang isa naman ang wall angle. Kasi ang size pala ng metal faring natin ay same din sa carrying channel, 16 feet. At ang ating wall angle, ang size ay 8 feet. So ayan, mahal ito na wall angle kasi merong pintura. Pero meron pang mura dito. Kaso ito lang ang available. Nasa 60 ata ito. 60, 115 at saka 110. Ayan. So ayan. So yan ang mga size, 8 feet, 16 feet. Ayan. So para ma-compute nyo kung gaano karami ang bibilin nyo. So ayan. Siyempre meron siyang carrying clip or faring clip. Yan. May iba 4 ang kanyang dito. Ito 3 lang. Mahal ito sa amin, 15 pesos. Pero sa iba mura lang, pero mas malayo kasi. Ito kasi ang mas malapit lang at pwede lang ikarga sa padjak. So ayan, ang gamit natin na kuha nito, blind rivets ay 1/8. So siyempre ang ating 1/8 din ang ating bits, ang drill bit natin. So ayan, papakita ko sa inyo kung ano naman ang ating mga tools na gagamitin para sa ating ceilings. Ito ang tools na gagamitin natin. Siyempre hindi mawawala ang ating yan, martelyo, skwala, gunting, outing knife, yan, riveter, plier. Siyempre ang importante yung ating drill, hand drill, kung kinakailangan ang ating level bar, ayun, band rivets, concrete nails na una para sa ating yan, para sa ating wall angle na nakadikit sa semento. So yan natin gagamitin. Tsaka steel tape at
lapis. So, importante ito. So, bubutasan natin una itong hole angle natin. Every 1 feet lang. Nabay kong dalawa. Pwede namang 4 pero hindi kasi same ng size. So, butasan natin. So, ngayon guys, maglalagay na tayo ng wall angle. So, dito tayo una. Yan. Meron yung guhit ang ating. Yan, ilapat natin yung guhit natin. Yan. Nilagay na ako ng guhit. Yan. So yan, gumamit ako ng level hose kanina. Nagsukat ako doon galing kasi binasi ko doon yung faring plus kapal ng faring 2 cm. Yung carrying channel ay 4, so total of 6 cm. Bumaba ako dyan para matakpan natin yung EMT5. Ayan, may linya ako. At nagsukat ako pababa ng 3 feet. So doon tayo nag-label sa baba at nagsukat din tayo paakyat ng 3 feet. So ayan, may guhit tayo. So ilagay natin ang una. So ito, yung walling dito ay plywood, kahoy, yan. Sa kabila, semento. So, dito, rivets lang ating gagamitin. Pwede namang rivets sa semento, pero mas malalim yung concrete nails ating gagamitin. So, maglagay na tayo. So ito mga kating swedo ang kanyang itsura kapag nakadikit na sa wall. So line rivets lang ginamit. Yan. Ibig kong sabihin itong kanina, itong linya. So yan dapat saktong-sakto. Yan. Tignan nyo kung mayroon pong butas dyan. So ganyan lang kasimple maglagay ng wall angle. So pati din doon sa kabila dito, same din na process. Ganyan lang paglagay. Nakalabel lahat. Depende kung may kublet kayo. Siyempre, mababago yung ating approach ng ating wall angle. So, pagkatapos natin lagyan ito, lahat ng kanto, wall angle, isusunod natin ang carrying channel. So ayan, tapos na tayo maglagay ng wall angle. Yan. Yan sa mga kanto. Yan. Ito dyan. So tapos tayo. Kaya maglalagay na tayo ng carrying channel. So yan. Dito ako bandali maglalagay ng carrying channel. Yan. So paglagay ng carrying channel, siyempre kunin mo yung size ng sidings kabila at sa kabila din. Yung size niya ay 220. Siyempre
ang haba ng carrying channel natin ay 449. Yan, so hinati ko sa dalawa at nag-bend ako ng 14.5 cm pati din sa kanyang gilid. Yan, 14.5 cm. So kailangan natin i-bend para dyan natin i-rivets or concrete nails or black screw. Nasa sa inyo yan kung anong gusto nyo gamitin. So sa paglagay ng carrying channel ay ganito lang. So aakyat muna tayo. Ito ang itsura ng carrying channel sa paglagay niya. Yan. So ito ang kulanggel. Yan. Sa itaas. Yan. Dito ang ilalim. So dito natin ilagay yung ating board. Plywood, marine plywood, or some board, or Hardplex. Ayan. Ito, dyan. Dapat sa linyang ito nakasalpak siya. Baba natin. Yan. So, ganyan. Katapos, rivets natin dito or concrete nails. Ayan. Siyempre, bubutasan natin dito muna. Hindi ko pa nabutasan. Pero mas madali kung bubutasan natin una ito para hindi tayo mahirapan. Yan. Same din sa kabila. Ayun. So, natandaan lang natin kasi dalawa lang ating nilagay na carrying channel. So, 80 siya. So, i-divide lang natin. Pwede natin i-divide sa 3 yung area para makuha natin yung spacing na dalawang carrying channel. Pero sa standard 80 to 120 cm. Ang sa spacing ng metal fairing ay 40 to 16 inches. 40 cm or 16 inches. Papakita ko sa inyo maya. Pero ngayon ilalagay na natin muna ang carrying channel. Pero sa iba, inuuna nila ang metal fairing. Kayong bahala kung anong gusto nyo. Pero mas madala ito kasi hindi na tayo sagabal paglagay ng hanger. So maglalagay pa tayo ng hanger dyan. So ayan. Hindi na tayo gagamit ng tanse kasi hindi naman ito mahaba. So yung mahaba kasi nagbe-bend yung ating carrying channel. So kailangan natin ng tanse. Pero sa itong sitwasyon, hindi na kailangan kasi hindi siya nag-bend. Kasi konti lang area ang ating ginawang ceiling. So tatapusin ko muna paglagay ng ating carrying channel at maglalagay din tayo ng hanger. So ayan, maglalagay na ako ng carrying hanger. So simple lang ang paglagay. Ayan. I-rivets lang taas at pati yung baba. So ayan, tapos na akong maglagay ng metal fairing. Ayan, nilagay ko na lahat pero hindi pa yan fix. Ayan, pwede mo yung ilagay yan lahat. Sa paglagay ng metal fairing, siyempre nagsimula ako sa gitna. So nag 20-20 ako dyan. Ayan, para makuha yung 40 at saka 14 na spacing. Doon banda, ginitna ko, hindi ko finorte kasi para hindi lumubo ang ating plywood. Plywood lang kasi ang ating gagamitin. Ayan. Simple lang yung spacing niya. Standard niya ay 40 cm. Doon din sa kabila, ayan. Kasi yung size ng ating plywood ay 4 feet. So 40-40 siya para makuha yung kanyang space. Dito naman, maglalagay tayo ng clip, fairing clip or carrying clip. So tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng carrying clip. Sa pag-rivets ng metal fairing, simple lang, ayan. So nakikita niyo, mayroon kayo nakikitang tatlong guhit diyan na lalim. So dapat dalawa. Dapat igitna niyo sa lalim para kapag na-rivets natin, mabaon yung ulo ng rivets para hindi siya lumubo yung ating plywood. So ayan. Nalagyan na natin lahat ng metal fairing. Dito na sa nilagyan ko ng
isang carrying channel. Ginawa kong 93 angle kasi mahirapan mag-drill dahil sa tablang ito, dahil kasi dati itong tindahan, so ito mahirap mag-rivets at drill, so ginawan ko na paraan. So ayan, so tapos na pati doon. So ngayon maglalagay tayo ng ito, ang paring clip. So ipapakita ko sa inyo kung paano ito ilagay. So ayan, maglalagay na tayo ng paring clip. Dito tayo maglalagay sa cross sectional ng ating ginawang ceiling or so ayan, sa pagkabit ng clip, yan, slant mo lang muna, slant, yan. Tapos nakalapat ito sa ating carrying channel. Sa kabila niya meron ganyan, so dapat dito ilagay. Pero ang iba baliktaran, mas maganda yun, baliktaran or alternate, dito na side at sa kabilang side or dito. Sa akin, sinunod ko yung mismong carrying channel kung saan siya makakalapat yung ating clip, pero alternate siya doon, kumbaga yung buka ng bibig doon sa kabila doon, so hindi siya magka turn dyan. So yan, ilalagay na natin. Paglagay ng ganyan, pasok lang siya, make sure na mapasok mo. So yan, and i-bend mo dito. So ayan, so ganyan ang yung itsura. Para mas matibay, maglalagay tayo ng i-rivet natin, isa or dalawa. Mas maganda yung dalawa para hindi siya mag-slant. Pero sa kaso nating carrying channel, hindi naman ito mag-slanting, para yan, tibay naman siya. So ituloy natin sa kabila. So ito ang walang paring clip. Yan, diba, umahalog siya dahil hindi pa siya nakikerry ng carrying channel. So ito yung purpose ng carrying channel. Ito, mayroon ng carrying channel, tignan mo, kumpara dito, ito wala. So para hindi siya mahulog, i-rivets natin yan. Same din ang pagkaganito ng rivets. So alam nyo naman ang pag-rivets. So ayan, simple lang, pwede nyong gawin. So yan ang ating pagkabit ng meta clip, paring clip. Yan, so ayan, tapos na tayo maglagay ng metal fairing. So mag-review tayo. Una, nag-level tayo. Tapos naglagay tayo ng wall angle. Ayun, naglagay tayo ng carrying channel. Naglagay tayo ng hanger. Yan. Tapos naglagay tayo ng metal fairing. So ang next naman natin ay marine plywood. So bukas na natin ituloy ang ating project ngayon.